Marami nang nagtanong sa akin nito na sa battery operated daw, aandar ba ang motor kung walang battery? Aandar pa mga kabiker. Pero pag tinanggal mo tong piyesang ito, kahit anong gawin mo hindi aandar ang motor mo. So ano ito? Magandang hapon sa inyo mga kabiker. Welcome ulit dito sa ating channel. At ito nga, marami nagtatanong sa atin na battery operated ba like mga 4 pins na CDI? Aandar ba siya kahit walang battery? Actually mga kabiker, aandar siya, no? Pero meron isang piyesa na pag tinanggal mo, hindi mo na mapapaandar yung motor mo. Siyempre pag tinanggal mo yung stator o CDI, hindi talaga andar yung motor mo o yung mga spark plug sa may ignition system. Pero ang tinutukoy ko mga kabiker, piyesa rin siya na mahalaga, no? So disclaimer lang sa mga makakapanood, no? Etong video ito is para lang dun sa mga 4 pin CDI, no? Battery operated. So ito, aandar to kahit walang battery. Paandarin muna natin bago ko i-reveal yung piyesa na pag tinanggal mo, hindi na-andar yung motor mo. So, tingnan natin. So, ayan mga kabiker, no? Para makita natin na walang battery yan, buksan muna natin yung compartment. Okay? Ayan. So, wala yung battery niya, no? Okay? Kahit na walang battery yan, mga kabiker, tulad nga ng sinabi ko, aandar yan. Okay? Kick natin. Mandar siya, di ba? Okay. Ayan, kaya sinabi ko sa inyo mga kabiker, sa mga pang 4 pin CDI lang talaga, no? Katulad nito, etong CDI natin, 4 pin CDI. Sa mga kaparehas nitong RS125 natin, Honda RS125, no? Pin CDI yan. Ibig sabihin, battery operated siya. Okay? So, ano nga ba yung pyesa mga kabiker na kahit na walang battery, pero pag tinanggal ko yung pyesang yun, hindi na-andar yung motor, no? Pag wala yun, kahit anong gawin natin, hindi andar. Inuulit ko mga kabiker, para lang sa mga motor na ang CDI ay 4 pins. Tulad nito, 4 pins. Okay? So like this na underbone sa mga RS125. Ayan, 4 pin CDI. So itong piyesang to mga kabiker, madalas nating marinig at madalas nating makita sa tutorial na laging binablog or tinetes. Ngayon, ano sa palagay nyo? Kung stator naman talagang tinanggal mo, hindi talaga andar yan. Tulad ng sinabi ko, CDI kasi ignition system siya. Okay? At ito namang piyesang ito, kung 4 pin CDI yung mga motor natin, no, wala itong piyesang ito, hindi talaga andar yung motor mo. Kasi ito yung piyesa na nagre-restore ng kuryente pag walang battery yung motor natin. Ibig sabihin, meron siyang reserve na voltahe para mapagana yung ignition system nitong mga CDI 4 pins, no? So ngayon mga kabiker, para madali tayo, sasabihin ko na sa inyo, no, ano nga ba talaga yung piyesa na napakalaking tulong sa ignition system natin, lalong-lalo na sa mga 4 pin CDI battery operated na kahit na walang battery. So ang piyesang yan ay ito. Ayan. So kita nyo? Ano ito? Ito yung regulator rectifier, no? Bakit? Malaking tulong to sa battery mga kabiker, no? Tulad nga ng sinabi ko, yung stator charger kasama ng regulator rectifier, magkasama yan para i-charge yung battery. Okay? Kasi battery operated siya, nakadepende siya sa battery. Ngayon, kahit na wala tayong battery, aandar pa rin siya basta't meron siyang regulator rectifier. Okay, paano kung mapapatunayan yan mga kabiker? So, start natin yung motor. Yan, susiyan ko ulit. Start ko. Umaandar siya, no? Ngayon, yan, umaandar siya. Tatanggalin ko yung rectifier. Napapansin nyo. So, tanggalin natin. Ayan. So, napansin nyo namatay. So, kahit na-start ko yan, hindi aandar yan. Okay? Kahit anong gawin natin. Ayan. So, balik natin. Ayan, binalik ko na. Start ko ulit. Tingnan natin. Ayan, mandar siya ulit. Wow! Okay.
So napakahalaga talaga ng charging, no? Hindi dun sa light coil, sa charging siya. Kaya nga yung stator at saka rectifier combine yan para mag-charge yung battery. Meron kasi akong video na charger talaga yung stator, no? So nagtalo-talo kami, ang rectifier ang charger, pero para walang away, dalawa na sila charger. Okay? So patutunayan ko na napakahalaga ng charger sa ating motor sa mga 4-pin CDI like yung battery operated, no? So kalasin ko tong side na to at magkakat tayo dun sa may stator, no, ng wire papuntang rectifier. Titignan natin kung saan dun yung napakahalaga. Hindi pa maubos yung gasolina natin. Maubos na yung gasolina. Tignan din natin to para makita natin yung stator wire. Oh. So yan, so sacrifice ko tong isang wire muna. Ito muna ang light coil. Tingnan natin ha. Pero wag yung pan ha. Wag yung talagang supply ng kuryente, itong pulser, wag yan, tsaka yung ground. So dito muna. Kahit na wala tayong light coil, no? Aandar pa rin yan. Yan, naputol, di ba? Pero pag ito na tinanggal mo tong charger niya, dahil nga 4 pins ka, no? Pag pinutol mo yan, patay na ang makina. Napaka-importante ng charging system sa ating motor, lalong-lalo na pag 4 pin CDI. Kaya nga minsan ang motor, pag battery operated CDI siya, 4 pin CDI, nagluloko, nakatono naman yung carburetor, malinis naman yung carburetor, pero papalya-palya. Pero pag may tama na yung rectifier natin or stator, pag wala tayong battery, yun ang problema, charging system. Kaya nagluloko siya, kaya pumupugak-pugak din siya. Yun yung sa kuryente na pumupugak. Iba rin yung pumupugak sa carburetor. So nakita natin na pwedeng umandar kahit walang battery. Pero pag yung piyesang yun ang tinanggal mo, hindi mo na mapapaandar. Kaya nga nakita natin yung regulator rectifier, tapos kinat pa natin dito yung charging system niya. So napakahalaga ng charger sa ating motor, lalong-lalo na pag 4 pin CDI. Ngayon, magduda na kayo sa motor nyo kung nakatono yan o ayos naman yung carburetor tapos pumapalya-palya. 4 pin CDI kayo, may tama na pala yung rectifier nyo. Okay? So yun mga kabiker, simpleng video lang mga kabiker. I hope na nakatulong sa inyo. Ibalik ko na lang yan mamaya. Kung bago lang kayo sa aking channel, pakiusap, i-like nyo yung video, share nyo yung video sa mga friends nyo, and then huwag nyo na rin kalimutan mag-subscribe. So yun lang mga kabiker, thank you for watching, God bless. Check it out.